kahit na ang totoo ay gusto na niyang umiyak sa tindi ng pangungulila. Opo, ma! Nag-aral din po ako. Kailan ka po uuwi? Ang inosenteng tanong na yon ay laging parang kutslyo na tumatarak sa kanyang dibdib. Pilit niyang nilulunok ang bara sa kanyang lalamunan. Malapit na, anak. Mag-iipon lang si mama para sa pag-aaral mo. Huwag kang magpapasaway kay Lola, ha? Sa bawat gabi ng kanilang pag-uusap, lihim na nagkukumpisal si Linda sa kanyang sarili. Nakakabalo ang distansya. May mga gabing naiisip niyang iwan ang lahat, balikan ang kanyang anak, at mabuhay na lamang sa simpleng pagsasaka o pagtitinda ng kakanin sa probinsya. Subalit sa tuwing maaalala niya ang hirap ng buhay, ang kawalan ng pera, kapag may nagkakasakit, at ang banta ng gutom, napipilitan siyang lunukin ang kanyang mga luha. Alam niyang kung uuwi siya, baka walang makain ang bata. Hindi siya maaring maging makasarili. Habang pinagmamasdan niya ang malabong video ng kanyang anak, naisip niya ang mga anak ng ibang pamilya. Mga batang lumalaki sa malalaking bahay, may sariling yaya, hindi nag-aalala kung saan kukunin ang susunod na kakainin. Hindi maiwasan ni Linda na makaramdam ng kaunting inggit. Bakit kailangang maging ganito kahirap ang buhay para sa mga katulad niya? Bakit kailangan niyang maging ina sa ibang tao habang ang sarili niyang anak ay lumalaking malayo sa kanyang mga yakap? Ngunit mabilis niyang iwinawaksi ang mga kaisipang ito. Sige ka, Linda. Madalas niyang ibulong sa sarili. Kapag nilalamon siya ng kalungkutan, wala kang mapapala sa pag-iinarte. Trabaho ang kailangan, hindi awa sa sarili. Pagkatapos ng halos 1 oras na pag-uusap, nagpaalam na siya sa kanyang anak.